Ayun, no? Itong gusto, oh. Favorite na dahon. Yan, okay pa. Let it hang, hang. Good morning, mga lods. Ito, kakainin natin ang dahon ng ating mga ibon. So, gusto nila yung dahon na yan. Yaway pa. Ito yung lods yung ano yun. May picture ko na rin itong dahon na to. Chinese, ano to? Chinese violet. Maganda yung bulaklak na ito. Saka magandang klaseng ornamental ito, mga lods. Marami tayo sa bubong nito eh. Totally ano yan. Yung lahat ng nakaano rito na sa tingin kong hindi naman toxic sa ating mga alaga, tinetesting ko, mga lods. Ano rin yan eh. Dagdagan mo rin sa kanila yan. Vitamins. Kasi ang parakeet, mga lods, ano yan, mga parakeets, grass, ano yan, baga gusto niya yung damo, kaya parakeet, grass parakeet, yan ang tawag sa kanila sa ibang uri ng parakeet. Kaya mahilig sa ano yan, mga damo, dahon. Kaya siyempre, kaya tinawag silang grass parakeet o minsan bat parakeet. Para silang paniki pag natulog. Yan, kagaya ng pagiging grass parakeet nila. So, ibig sabihin, sila mismo, tinetesting nila kung nasa wild yan, kung ano yung pwede nilang kainin. So, pag ang parakeet mahilig sa damo, halos lahat siguro ng damo o dahon uubra sa kanila. Kasi alam naman nila yan kung nasa wild yan, alam nila yung pwede sa kanila Parang kaya nasabi ko ulit, parang tao yan, nag-explore din yan, mga lods. Kaya tayo, kinaptured na natin sila nasa pangangalaga natin. So testingin natin yung kung pwede sa kanila. Kaya ganoon ang ginagawa ko, mga lods. Ito, lods, huwag nyo basta-basta gagawin. Baka mamaya bawa, marami kayong garden lahat na lang binibigay niya. Wag. Ang tamang diskarte dyan, lods, ang ginagawa ko, yung isang ibon lang, kagaya nung nasabi ko dati. Tetesting ko sa isang ibon. Ngayon, obserbahan ko yung ibon na yon. Unti-unti lang. Siya lang lagi kong bibigyan. Totally, ang ginagawa ko dyan, isang linggong minsan isang dahon lang. Titingnan ko kung walang effect. Bukasan, 2 dahon. Hanggang sa parami ng parami. Ibig sabihin, lods, pag umabot siya na 1 linggo, parami ng parami, yung dosage na ginagamit mo, walang effect. So pwede yun, mga lods, at kinakain nila. Kasi ang ibon, mga lods, yan, mas alam nila kaysa sa atin. Kasi minsan tayong tao, nakakalaso na, hindi natin alam. Sila alam nila. Pag binigyan mo yan, pag naramdaman nilang laso niyan, iwasan nila yan. Kaya ikomo tayo, yan, lumaki na sila sa atin, alaga natin. Siyempre, parang lalabas, mga lods, yan, hindi sa explore. Kaya siyempre tayo mag-iingat sa kanila dahil siyempre yun, testingin niya. Pag testing niya nasa pangalaga natin sa tines mo, hindi alam mga ibon pa yun na may lason yun. Kaya tayo mag-obserba. Kaya ganun yung, mga lods, yung sistema ginagawa ko. Yung ibon, common, nasa pangangalaga natin, banayad lang ang bigay. Pag nakita mo parang nanamlay ang ibon, ibig sabihin
Hindi maganda yun. Toxic yun. Para lang naman yung ano yan eh, yung mansanas, diba? Yung balat pwede, yung laman pwede. Pagdating sa buto, patay ang ibon. Diba mga lods? Tsaka yung isa pang ano, sibuyas yan. Patay ang ibon dyan. Lason sa kanila yan eh. May mga parte siyang pwede, may mga parte hindi pwede. Kaya ako mga lods yan, tinetest ko. Dati yung ginawa ko yan, parang ganyan siya, nakikita nyo na-try ko, isa lang. Tapos walang epekto, yun, sa lahat na sila. Totally, ang natanda kong ginawa kong praktisan, si Bogart, kasi matakaw yun eh. Yan ang ginawa kong praktisan. Siya lang talaga. Baga parang ano yun doon siya, ang nagawa ko, trial to error. Kasi gano'n naman. Kahit yung mga tumutuklas ng ano, sa siyensya, gano'n. Kailangan, ano yun, maglagay ka ng isang parang sacrifice na yan, kagaya sa akin. Nung bago ko umpisa nyo, nag-explore ako ng mga damo, mga dahon na kung uubra. Talagang inano ko na may possible mamatay ang ibon. Eh, sabi ko, katira, at least, matututo ako ron. Magsasacrifice ka na may matututunan ka. Kasi minsan, kagaya rito, nakadikit yung sa kulungan nila yung ano, yung may dahon. Baka pag biglang mamatay ang ibon mo, hindi mo lang kung ano yung nakapatay dun sa kanya. So maganda na rin yung ano, alam natin. At least, madikit man yung halaman, hindi ka nangangamba na malalason. May pa ako nakita rin dito mga lods eh, yung African lovebird ko na tatlo. Nakahapay yung dahon ng ano, ng fortune. Siguro alam niya yung dahon ng fortune, malaki. Parang ang dahon niya parang dahon ng tubo. Kaya tingnan ko, pinababayaan ko. Sabi ko, may epekto naman ito pag ano eh. Ay, naubos nila yung dahon, no? Lods, ano eh, wala namang epekto eh. So, ibig sabihin, pwede sa kanila yun. Kaya pinababayaan ko lang at ngatin nila. May libangan yung ibon. Minsan, itong mga to, may mahapay na ano, gaya ng red tea. Yung malaman na red tea, Indian red tea. Sa isang cage. Nababayaan ko lang. Wala namang epekto sa ibon eh. Sabihin, madalas na nilang kinain, walang epekto. Pwede yun. Pagkain nila yun mga lods. Kasi ang nature talaga ng mga to, pagkain nila, ano, dahon, damo. Ngayon, yung mga damo na may seeds, yun. Anong pagkain niya sa wild eh. Kaya, ako lods, gano'n lang ang ginagawa ko. Patuloy ako nag-explore na ano eh. Kasi nga gusto kong testingin yung mayana eh. Marami akong mayana dito. Mayana plant. Para madikit man, hindi ako takot na mamamatay yung ibon. Hindi ko pa tinetesting eh. Siguro sa mga pinakapangit kong ibon na yun. Pag naisipan ko. Para pag yung panahon na ano mga lods, yung ikang tagdipit, abay marami kang magbubunot dito ng mga damo. Yan mga lods. Minsan yung ano, kaya nagtabas ako ng malunggay kasi malunggay pag nasa timbalang hindi tumataba yun, tatangkad lang. Pag sobrang tangkad na puputulin mo yun. Ngayon malunggay yan yun, pwede sa ibon. Walang sayang doon, nilalagay ko sa kids. Inangat-ngat nila. Nakita mo mga lods, ang lalakas nila ano. Kumain kasi ano yan eh. Sabihin ano yan, pwede sa kanila. Type na type nila. Yun nga ano eh, yung lemongrass eh. Yung tanlad, pag nilagay mo,
pagbalik mo kung binigyan mo siya ng umaga, halimbawa, hanggang alas 10, balik ka ng alas 2, unahan, ha? Tangkay-tangkay na lang ang matitira. Ganyan kabibilis kumain ng mga yan. Kaya kayo mga lods, kung lalo na yung ang garden nyo malawak, sa pangkuran, nag-aalaga kayong ipon, tanim kayo ng yung pupwede sa kanila. Tanim lang kayo na magtanim. Ganyan ginagawa ko lods, kahit sa lata lang ng pinto. Kasi tingnan mo yung halaman kagaya na ito, may panahon na nag-aano kayo, inaano mo siya, parang tinitrain. So imbis na masayang pagkain ng ibon mo, di ba mga lods? Ano mga teknika ng mga mga small natin small breeder na kagaya natin, para rin maka menos tsaka na rin yan mga lods. Totally napakaganda sa ibon yan, yung natural yung pinapakain nila. Pero mga lods, yung mga sinasabi ko na natural na yan, baka akala nyo ayoko yung hindi, gusto rin natin yan. Wala lang tayong pambili mga lods, wala tayong masyadong maraming pera, kasi baka mamaya pagdating ng araw merong gusto mong sa atin, magpa-advertise, sabihin niya hindi naman to, ayaw niya, hindi sa ganun mga lods. Tayo tinuturuan yung nalalaman ko na ituturo ko lang sa inyo, baga share yung mga tipid budget kumbaga. Pero kung dumating ang panahon, kaya natin bumili ng vitamins, gamit din tayo nga mga lods, kasi yun lang natin kaya, di ba mga lods? Tsaka mamaya may sa atin, advertise, baka sabihin hindi, open po tayo sa ganyan mga lods. Yung sa atin lang, inaano natin yung kagaya natin small breeder na minsan kinakapos sa budget, gustong mag-vitamins, walang pambili kasi mahal. Pansamantala di ito. Ngayon, nasa atin na rin yan kung itutuloy-tuloy natin yan. Sana na kung nasa probinsya ka, di ba? Mayaman sa yung probinsya, yung mga damo-damo. Pwede yan, mga lods. Yan, disclaimer ko lang, mga lods. Baka biglang may magpa-advertise sa atin pwede po yun mga lods, pwede kasi naman yan open naman tayo sa mga ganyan. Ito lang ulitin ko para sa mga kapos sa budget, pero pag pwede na bakit rin mga lods, diba? Kaya yan mga lods, yung ating mga topic ngayon patungkol sa damo, yan yung na yan, yung Chinese violet na yan. Lahat yan mga lods, binibigyan ko. Lahat yan. Minsan di ko lang naipipicture pero regular yan mga lods. Sa loob na isang linggo, 2 hanggang 3 beses. Minsan pag talaga alas kung araw-araw kinokonti, pero konti-konti. Ang pinaka-regular ko 3 to 2 times sa isang linggo yan, kasi makakalbo naman yung alaga nating alaga pag panay-panay. Kaya ganun lang mga lods ang teknika natin. Mga lods, dito muna yung natin. Sana mag-comment kayo para ma-shoutout ko kayo. Okay, maraming salamat. Bye-bye.